Manalangin muna tayo. Aiko. Anong ulam? Ano yan, di ba may natira tayong pares? So yan yung ginawa ko sa kanya. Minake-over ko lang ulit. Anong tawag dyan? Hindi ko alam. Ligyan ko lang ng gulay. Vegetable pares. Ganun. Kamusta yung nakagawa na ba kayo ng mga modules nyo? Ikaw, nakagawa ka na? Gagawin ko pa po yung module ko pa mamayang gabi. Ikaw, Kyo? Ano po? Gohan, ikaw? Nakagawa ka na ng module mo? Yung pagtapad nyo kanina, kamusta? Mabiyaya. Video streaming kasi kanina. Mamaya pala, mag-upload tayo, ha? Mamaya. Kasi meron akong bago i-upload. Gawa ng bagong wallpaper. Star ba yun lang? Bagong wallpaper ang aking kusina. Iyo, kamusta yung paggamit nyo ng social media, internet? Okay lang po. Mas natutunan po mag-basketball kasi marami pong tutorial na napapala. Kami din po sa pagigitara po. Ayun. Ikaw, Gohan. Yun. Nakakatulong po yung social media ba sa mga pag-enhance ko ba sa pagdodrawing ko. Pagdodrawing, Saan ka nag-start una mag-drawing? Yung dininan ko po sa Ika Eduardo po. Ayun. Oo nga. Tama. Ilan taon ka nun? Mga 10 po. Kaya 9 po. 9. Unang portrait mo, no? Nung panahon ng pandemic, puro tayo nasa bahay lang, di ba? Lagi lang tayo nagluluto ng ulam. Kung ano yung ulam. Actually, yung pandemic, talagang hindi talaga naging maganda yung epekto niya sa kabuuan. Pero, kung titingnan mo, may mga maganda rin naman siyang na-contribute sa atin. Kagaya nung nagkaroon tayo ng mahabang oras sa babanding natin pamilya. Tapos, may mga nagawa tayong mga ibang bagay na hindi naman natin ginagawa nung wala pang pandemic. Kagaya nung, yung paggawa natin ng mga video. Pag-upload. Magcha-chop muna tayo ng bawang. Ay, bawang. Kapag transfer na natin ito sa isang lalagyanan, dapat mainit pa po talaga siya. Patrings Kusina! Paano po kayo nabuhay ko yung wala pong social media? Masaya nung kabataan namin. Lagi lang kaming naglalaro sa labas. Pag maglalaro kami sa labas, mga tagu-taguan, patintero. Noon yun. Ngayon, sa social media pa, mag-scroll ka lang, marami ka na makikita, di ba? Kaya dapat... Kaya kailangan ko mag-ingat sa social media. Tama. Ang paggamit ng social media, marami tayo mapapakinabangang mabuti. Pero, nandiyan din yung mga masamang impluensya. Kaya dapat maging matalino tayo pag nagamit tayo ng social media. Paano po na hinahandle yung mga basher po sa internet? Lalo po marami pong basher. Pag may bashers kasi, pag merong mga bashers, ibig sabihin nun, nare-recommenda sa iba't ibang uri ng tao yung content mo. So, yung iba kasi doon na nakaka-relate, yung iba hindi, may iba napanood lang tapos hindi naman niya trip, magsasalita siya ng hindi maganda. So, parang na lang natin yun, i-divert na lang natin yun as positive kasi yung mga bashers, may mga comment din sila na marami tayong matututunan. Yung nakikita nila kasi, hindi mo nakikita eh. Kumbaga, yun yung kino-comment nila yun para ma-improve pa yung content mo. Kailangan matibay ka. Hindi ka pumapatol. Hindi ka pumapatol sa mga bashers mo. Aawayin mo sila. Hindi. Yung mga iba doon, kaya nambabash, para lang din mapansin din sila. Yung iba naman, kapag nambash sila, yun, gagaya ng sinabi ng nanay mo, meron ka namang matututunan para lalong ma-improve mo yung content mo. Meron kasing mga bash na nagsasalita ng di maganda na hindi na
hindi na tungkol doon sa content mo. Parang gusto lang Malayo na. maglabas ng gusto ka lang siraan, ganyan, salita. Pero hindi mo Icon, sila kulang. dapat patulan. Di ba Oo, nag-YouTube ka? May experience ko. Kasi nag-edit po. Sinasabi po nila minsan na, ba't daw malag yung edit ko yun. Na, minsan ang dami daw effects. Kaya minsan binabawasan ko po yung effects. Tapos ginagawa ko na po smooth yung mga edit ko. Pinapatulan mo ba? Nilalike ko na po. Nilalike na lang yan. Ikaw, Gohan, sa mga video upload mo, minumbash na ba sa'yo? Hindi niya alam. Sarap na lagi ko. Hindi niya alam. Ano pa yung mga gusto mong i-improve pa? Para mas lalong dumami yung client mo. Di ba kapag nagdo-drawing ka, di ba, sa tawag dito, yung drawing book niya, nagdo-drawing yan eh. Mukha, parts of the body, yung ilong, mata, Tsaka shadow. tapos meron siyang komento doon. No patient, need improvement. Sige. Sino mga influencer niya po? Mga influencer niya po noon. Noon. Ah, Ay, ikaw, B. Influencer ko noon, wala kaming social media dati. Ang napapanood lang namin ay TV. Pag nanonood kami, TV lang. Wala rin kaming internet noon. Pero ang impluwensya ko noon, syempre, yung lagi ko nakakasama sa bahay. Ang lagi lang nagpapayo sa akin, si mama at saka yung lola ko, si nanay. Si nanay kasi, masigla yon. So, siya lagi yung nagpapayo na maging masigla, ganyan. Tapos si mama naman, wag mo lagi yung kalilimutan manalangin. Bago matulog, manalangin ka, ganyan. Naging iglesia ako nung ang unang nag-akay sa akin, mga kaibigan ko sa sukat. Kasi sila mami at daddy, hindi naman sila mga kapatid eh. Ang nag-akay sa akin, yung mga kaibigan ko sa sukat. Yung mga, parang ginagawa mo, nagigitara. Ikaw, Kiyo, sa pagkakaunawa mo, anong ibig sabihin ng influencer para sa'yo? Yung ginagaya natin. Ginagaya. Ano pa? Merong mga social media influencer. So, yung mga yun, yun yung mga tinutularan ng mga nanonood ng social media. So, dapat tayo, maging matalino tayo. Dahil hindi lahat ng social media influencer ay puro tama yung matututunan natin. Pero, ang pinaka mabuting influencer sa atin, ang una sa lahat na pinaka mabuting influencer ay ang ating Panginoon Diyos. Kagaya kapag sumasamba tayo, yung mga aral dapat inuunawa natin at ibinubuhay natin. At yung mga itinuturo sa mga pagsamba, talagang napapanahon. Laging naaangkop sa sitwasyon ngayon. Lalo na ngayon, napakaraming masamang impluwensya sa paligid natin. Kaya maaga pang ating namamahala, lalo na para sa mga kabataan, para din sa aming mga magulang. Kaya kami, mga magulang ninyo, kinakasangkapan kami ng Panginoon Diyos para magabayan kayo. Kung minsan napapagalitan namin kayo, wag talaga dapat kayo magdadamdam. Iniingatan namin kayo, lalo dyan sa paggamit ng social media, paggamit ng cellphone, paggamit ng gadget nyo. Ano yung pakiramdam ninyo kapag pinagbabawalan namin kayong gumamit ng social media? Sumasama ba yung loob ninyo? O okay lang ba sa inyo? Yung cellphone nila. Ikaw, Kiyo, anong pakiramdam mo? Okay lang po sa akin. Kasi nasanay na rin po ako eh. Saka masama rin po talaga na masobra sa social media. Kaya, tsaka pagka yun po pagka naubos na yung time ng cellphone ko, mas na-enjoy ko po yung nawala social media. Eh yung pagiging monitor namin sa mga messenger mo. Messenger mo, yung social media account mo. Anong masasabi Anong mo doon? masasabi mo na naka-monitor kami? Okay lang po sa akin kasi mas nalalayo po ako sa masasamang influence. Ayun. Yun naman ang layunin namin doon. Wala naman kaming masamang layunin kapag tinitingnan namin yung account ninyo. Ang layunin lang talaga namin nun, mabantayan kayo dahil ayaw namin na mapahamak kayo. Lagi kayo maging open sa amin. Huwag niyo isipin na magagalit kami. Mas magagalit kami kung sa iba pa namin malaman yan. Hindi sa inyo.
Kaya dapat mag open kayo. O ano, gusto mo sabihin? Sago. Ikaw, Kiyo. Sago ano. Oh, sige, go on. O, Gohan, ano gusto mo sabihin sa amin? Message. Salamat po kasi palagi niyo po kami ginagabayan. Ano pa? Ano pa? Marami din po salamat po sa inyo po dahil kayo po palagi nagsusuporta po sa akin sa pag-drawing ko po. Si kuya mo na, kuya. Ikaw, message mo sa amin. Message sa amin. Thank you rin po kasi lagi niyo po kasi yung supportan sa araw. Supportahan saan? Supportan ano? Lalo na sa pag-aaral po. Ito mahal po yung tuition. Sige. Di ba gusto mo mag-ano? Oh, di ba meron kang plano? Anong plano mo? Working student. Ano bang, bakit mo ba naisip nga pala na mag-working student? Maiba ko, sige. Bakit gusto mo mag-working student? Ngayon para makatulong po sa tuition. Kasi next year po mas lalaki na po yung tuition. Kasi mawala na po yung voucher. Kapag ka ikaw nag-working student student ka, ka, mas malaki yung oras na kailangan mo i-manage. Unang-una, syempre tayo, may mga tungkulin. Ikaw, mga awit. May mga pag-iensayo. Tapos yung school mo, mahaba. Tapos kapag ka mag-working student ka, siguro yung mag-part-time job ka, aabot ka rin ng 3 to 4 hours. So talagang, kapag ka pinasok mo yon, buo ang loob mo. Buo talaga ang loob mo at may panininigan ka. Tsaka uunahin mo lagi ang pagtupad. Pagtupad. Pag-aralan mo muna yon, pag-aralan mo kung kaya. Manage mo. Time management. Tsaka diyan ka matututo. Ma-appreciate mo Yung halaga. yung halaga ng kinikita mo. Kasi galing yun sa pagod mo eh. Mangarap kayo. Yung pangarap ninyo dapat malaki yung pangarap ninyo para madaling targetin. Mahirap maabot kapag hindi nyo alam yung pangarap nyo. Lagi kayong priority lagi yung pagtupad ng tungkulin. Kung merong pinakamahalagang bagay, yan yun yung pagtupad ng ating tungkulin. Wala nang mas mahalaga dyan. Pangalawa, syempre, yung pag-aaral ninyo. Gusto namin, magkaroon kayo ng magandang kinabukasan. Ingatan ninyo yung tungkulin nyo. Yan, at maging mapanalanginin kayo. Lagi kayo mananalangin. Sa lahat, ano man ang sitwasyon, malungkot, masaya, maghirap man o guminhawa, lagi kayo mananalangin, lagi kayo magpapasalamat sa ating Panginoon Diyos. At ingatan ninyo yung tungkulin ninyo. Lagi niyong isipin yan, ha? At magkaroon kayo ng banal na takot. Lahat naman kayo, wala naman ako masasabi kasi lahat naman kayo mabait.